Magandang araw po sa inyong lahat at ako po ay si Kyle Andre Lim. Ang podcast na inyong pinapakinggan ay pinamagatang Control Ethics. Ito ay isang awareness campaign tungkol sa hidden risks of AI in the corporate world. Sa unang episode na pinamagatang Microsoft on Forcing Generative AI on Game Development, ay tatalakayin natin ang approach ng Microsoft sa game development gamit ang generative AI at papaano ito makakaapekto sa mga game developers moving forward. Unting background lang sa Halo Studios. Ito ay subsidiary ng Xbox Game Studios na ang parent nito ay Microsoft. Sikat sila sa multiplayer first-person shooter genre ng games na may magandang stories about sa sci-fi genre na kinagbibidahan ni Master Chief. Isa ito sa mga exclusive franchise ng Xbox na flagship mascot katulad ni Super Mario sa Nintendo at God of War para sa PlayStation. Ayon dito sa article ng The Game Post noong October 18, 2025, may isang insider na nagkiklaim ang generative AI daw is a core part of how its next Halo games are being built. Agad na kinalarify for procedural generation technique ang usage, which is not Gen AI naman. Yung example ng procedural generation technique ay ginagamit sa Minecraft kapag nag start ka ng bagong world. Kada world na created ay unique sa isa't isa. So dito naman tayo sa difference ng generative AI sa procedural generation technique tool. Ang generative AI ay machine learning na kumukuha ng data from multiple sources. Mag-i-input ang user ng prompt at i-attempt ng AI mag-generate nung hinihingi ng user. Sa procedural generation technique tool naman, from the scratch siya kinecreate using algorithms and rules to create content, such as game levels, textures, or items algorithmically. Meaning, ginagamitan nila ito ng formula. Halimbawa na lang ay may mga sineset silang rules na kung saan, example sa Minecraft, dapat ang village ay hindi nag-i-spawn underground at ang desert temple na structure ay sa desert lang dapat mag-a-appear. Noong December 28, binalita ni Derek Strickland of TweetTown na ang Halo Studios has hired Angela Hession, an AI consultant and Microsoft veteran, signaling increased AI integration in Halo game development. Job listings reveal a focus on generative AI to enhance art, animation, and design workflows, reflecting Microsoft's broader push to responsibly accelerate game creation with advanced AI tools. Meaning, gina-justify nila ang usage ng generative AI as they believe it will cut costs and speed up game development time. It's worth noting din na nag-invest sila ng $17.5 billion sa India's cloud/AI expansion, $30 billion naman sa UK, at $1.3 billion naman sa Mexico para mapagana ang AI services nila like Copilot and Azure OpenAI. So may benefit silang hinahanap para ma-justify nila ang pag-invest ng bilyon-bilyon sa mga AI infrastructures. Ma-understand mo din kung bakit halos lahat ng tech companies may AI feature na. Sa Google, may Gemini. Pag nag-search ka, siya unang lalabas yung AI overview. Tapos sa X naman, may Grok na may current issue naman dahil maraming user ang ginagamit ng tool para manghubad ng mga underage users na nag-upload ng sarili nilang images na kita ang kanilang katawan. So, paano naman ito makakaapekto sa game developers in regards to ethical issues? In an individual level, game developers could feel less valued as their potential is being wasted on a machine. In an organizational level, trust from employees in the employer could turn sour and run the risks of legal issues and mass resignation. In a societal level, companies dependent on generative AI could normalize unethical labor practices and undermine human creativity. Ang main concern surrounding AI is how it could affect their future careers. Ang daming mga livelihoods that are currently being threatened by AI and kung mapapalitan ang kanilang mga trabaho. It will be harder to stay afloat, which does not help as the economy is in a rough shape currently. Maraming companies din ang mahaharap sa legal issues. Kasi ang generative AI tools ay nangunguha ng artworks online without permission from artists na hindi nagbibigay ng consent or permission.
Pwede silang kasuhan ng mga artist na nakuhanan ng artworks. Obvious rin kasi kung saan nanggagaling yung art style since nagiging similar o minsan copy and paste talaga siya from the original art. Meron isang game development studio na nagbigay rin ng interest sa generative AI. Ang Larian Studios ay behind sa Baldur's Gate 3 na isang turn-based RPG about sa world ng Dungeons and Dragons. Nanalo ito ng napakaraming awards, isa na rito ang Game of the Year 2023 sa The Game Awards. Naging beloved ang game studio na to para sa mga gamers dahil sa complexity ng narrative choices na pwedeng piliin ng isang player at dahil dito malaki ang tiwala na naibigay sa kanila. Nasira ito noong nagpahayag ang CEO na interested sila na i-implement ito sa game development sa pamamagitan ng paggawa ng PowerPoint presentations, develop concept art, and write placeholder text. Galing sa Reddit AMA noong January 9, kinlarify nila na dahil sa backlash at confusion, hindi na nila ito itutuloy dahil maraming natatakot na baka malagyan ng AI-generated work ang game. Never naman daw nilang intention na magkaroon ang game ng generative AI art. Sinabi nila na ang mindset nila ay to improve iteration speed but not to replace human creativity. The writing team is keeping AI out of dialogue and journal entries, sabi ng mga developers. Ang suggestion ko for ethical use of generative AI para sa mga game developers ay dapat they must not be forced to use generative AI tools without their permission or a proper disclosure of the data usage policies. Its usage must be transparent and must not handle sensitive data unless a proper permission is granted by all parties. Dapat mai-regulate ito, sort out the legal ownership of copyrighted works, and provide permission from developers to feed data they have created. Meron ako ditong tatlong principle na pinaprotektahan ng policy ang mga game developers. Sa unang principle ay intellectual property. Developers are protected from creative ownership of their own work which prevents AI from copying their work without permission. Pangalawang principle naman ay accountability. It allows responsibility from the management for AI deployment and handling. Last principle is respect. It grants the developer autonomy and moral agency to properly decide whether or not they want to use generative AI. Katulad ng procedural generation technique na tool, dapat ang generative AI ay tinatrato bilang isang tool, hindi pang replace sa mga taong nagtatrabaho. Nagiging greedy ang mga corporations dahil mas kakaunti na lang ang babayaran nila pag AI na ang mag-handle ng mga laro. Pero dahil nasa customer ang magdidikta ng success ng isang game, mas papabor pa rin ang human-made na game. Muli, ako po si Kyle Andre Lim. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito ang Control Ethics.